Sa pinakadulong bahagi ng isang tahimik na baryo na napapaligiran ng matatayog na punong kahoy at malalawak na palayan, naroon ang isang lumang balon na halos kasinedad na ng mismong nayon. Tinatawag iyon ng mga matatanda na balon ng katahimikan. Hindi dahil tahimik ang paligid nito, kundi dahil walang sino mang nagtatagal doon nang hindi nakararamdam ng kakaiba. May isang lumang babala na paulit-ulit na ikinukwento ng mga nakatatanda sa bawat bagong salinlahi. Huwag na huwag kayong sisigaw o tatawag sa balon kapag sumasapit ang dapit hapon. Kapag may sumagot, huwag na huwag ninyong sasagutin pabalik. Karamihan sa mga kabataan ay hindi naniniwala rito. Para lamang itong isa sa maraming lumang alamat na ginagamit upang takutin ang mga bata. Ngunit may isang tao na hindi kailanman binaliwala ang kwentong iyon. Si Mateo. 27 taong gulang si Mateo. Isa siyang simpleng magsasakang namuhay nang mag-isa matapos pumanaw ang kaniyang mga magulang dahil sa isang malakas na bagyo. 5 taon na ang nakararaan. Tahimik ang kaniyang buhay. Gigising siya bago sumikat ang araw, mag-aararo, magtatanim, magdidilig. Pagkatapos ay uuwi sa maliit niyang kubo upang magpahinga. Wala siyang hinahangad na malaking kayamanan. Ang gusto lamang niya ay mabuhay ng marangal. Ngunit hindi naging madali ang buhay. 3 sunod-sunod na anihan ang nasira dahil sa tagtuyot. Unti-unti ring namatay ang kaniyang mga alagang hayop. Halos wala na siyang makain. Minsan ay 1 beses na lamang siya kumakain sa loob ng maghapon. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng natitira niyang barya, napabuntong hininga siya. Hanggang kailan kaya ako ganito? Walang sumagot. Tahimik lamang ang hangin. Kinabukasan, nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang mamulot ng tuyong kahoy na maaari niyang ipagbili. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila wala ni isang ibong umaawit. Napakatahimik, para bang may hinihintay ang buong kagubatan. Hindi niya namalayang napalayo na pala siya, hanggang sa marating niya ang isang lugar na hindi pa niya kailanman napupuntahan. Naroon ang isang napakalaking punong balete, at sa likuran nito, ang lumang balon. Natigilan siya. Ito ba ang sinasabi nilang balon ng katahimikan? Lumapit siya ng dahan-dahan. Makapal na ang lumot sa gilid nito. May mga bitak na ang mga bato. May lumang lubid na halos bulok na. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang katahimikang bumabalot dito. Walang hangin, walang kuliglig, walang ibon. Para bang tumigil ang buong paligid. Sumilip siya sa loob. Napakadilim. Hindi niya makita ang ilalim. Napakamisteryoso, napakamalim. Napaatras siya. Ngunit biglang may malamig na hanging dumaan. Napatingin siya sa paligid. Wala namang tao. Kinuha niya ang isang maliit na bato. Inihulog niya ito sa loob. Naghintay siya. 1, 2, 3. Walang tunog. Parang walang ilalim ang balon. Nanlamig ang kaniyang batok. Bigla niyang naalala ang kwento ng kaniyang ina noong siya'y bata pa. Kapag hindi mo narinig ang pagbagsak ng bato, umalis ka na. Mabilis siyang tumalikod. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may narinig siyang mahinang bulong. Mateo. Natigilan siya.
Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Naglakad ulit siya. Mateo, mas malinaw na ngayon ang tinig. Kinabahan siya. Sino yan? Tahimik muli. Akala niya'y guni-guni lamang. Huminga siya ng malalim. Sino ka? Mula sa kailaliman ng balon, may sumagot. Ako ang naghihintay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Napaatras siya. Walang tao rito. Muli niyang narinig ang boses. Hindi ako tao. Nanginginig ang kaniyang mga kamay. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Ngunit may kakaiba sa tinig. Hindi ito galit. Hindi rin ito nakakatakot, malungkot. Para bang napakatagal nitong naghintay. Muli itong nagsalita. Sa wakas, may nakarinig din sa akin. Napalunok si Mateo. Ano ka? Ilang sandali ang lumipas bago ito sumagot. Kapag sinabi ko, baka tumakbo ka, subukan mo. Tahimik na naman. Pagkaraan ng ilang sandali, matagal na akong nakakulong dito. Napakunot noo si Mateo. Nakakulong? Oo. Sino ang nagkulong sa iyo? Hindi agad sumagot ang mahiwagang tinig. Sa halip, unti-unting lumamig ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang tubig sa loob ng balon kahit walang hangin. At sa unang pagkakataon, may dalawang mapusyaw na liwanag na dahan-dahang lumitaw mula sa napakadilim na kailaliman. Parang dalawang matang nakatingin sa kanya. Hindi tao ang mga matang iyon, at nang muling magsalita ang misteryosong nilalang, kung gusto mong malaman ang katotohanan, kailangan mong bumalik bukas ng gabi. Pagkasabi niyon ay biglang nawala ang mga liwanag. Bumalik ang katahimikan, muling umihip ang hangin, nagsiawitan ang mga ibon, para bang walang nangyari. Ngunit alam ni Mateo, may sumagot sa kanya. At ang sumagot ay hindi tao, magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tinig na narinig niya sa lumang balon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa halip na puro takot ang maramdaman niya, may kakaibang pagnanais siyang malaman ang katotohanan. Pagsikat ng araw ay nagtungo pa rin siya sa bukid. Sinubukan niyang ituon ang isip sa pag-aararo at pagtatanim. Ngunit sa bawat sandaling tumatahimik ang paligid, para bang naririnig niyang muli ang mahinang tinig na nagsasabing, bumalik ka. Napansin iyon ng kanyang kapitbahay na si Mang Doro. Mateo, sabi ng matanda, parang wala ka sa sarili. May problema ba? Ngumiti lamang si Mateo. Wala naman po. Hindi siya nagsabi ng totoo. Alam niyang kapag nabanggit niya ang tungkol sa lumang balon, tiyak na pipigilan siya ng lahat. Nang sumapit ang dapit hapon, maaga siyang umuwi. Kumain siya ng kaunting kanin at tuyong isda, saka tahimik na umalis ng bahay habang unti-unting dumidilim ang langit. Mabilis ang kanyang paglalakad. Hindi nagtagal ay narating niya ang kagubatan. Habang papalapit siya sa balon, napansin niyang muling tumahimik ang buong paligid. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. Tanging ang mahinang ihip lamang ng hangin ang maririnig. Huminto siya sa tapat ng balon. Ako na, mahina niyang sabi. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, alam kong babalik ka. Muling narinig ni Mateo ang parehong tinig. Hindi ito malakas.
Ngunit malinaw, napalunok siya. Narito ako. Tumingin ka sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit. Mas malinaw na ngayon ang tubig sa kailaliman. Hindi na ito ganap na madilim. May mapusyaw na bughaw na liwanag na tila umiikot sa ilalim. Ano ka ba talaga? Tanong ni Mateo. Tahimik muna ang tinig. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumagot ito. Matagal na akong tagapagbantay ng lugar na ito. Tagapagbantay? Oo. Ano? Na mga lihim na hindi dapat mapunta sa maling tao. Hindi agad nakaimik si Mateo. Lihim? Kayamanan. Mahika. At mga sumpang matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Biglang kumabog ang dibdib ni Mateo. Naalala niya ang mga kwentong bayan tungkol sa mga nilalang na nagbabantay ng sinaunang kayamanan. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala. Bakit ako ang kinausap mo? Dahil ikaw lamang ang lumapit na walang kasamang kasakiman. Nanahimik si Mateo. Totoo iyon. Hindi siya napunta roon upang maghanap ng kayamanan. Napadpad lamang siya habang namumulot ng kahoy. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Marami nang dumating dito. May naghukay. May nagtangkang sirain ang balon. May nag-alay pa ng kung ano-ano. Lahat sila ay naghahangad ng ginto. Ngunit wala ni isa ang pinili ko. Bakit? Dahil ang puso nila ay puno ng kasakiman. Unti-unting nawala ang kaba ni Mateo, ngunit nanatili ang pag-iingat. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Biglang kumislap ang bughaw na liwanag. Unti-unting umangat mula sa tubig ang isang maliit na sisidlang yari sa luwad. Lumutang iyon hanggang sa gilid ng balon. Kunin mo. Nag-alinlangan si Mateo, ngunit dahan-dahan niyang inabot ang sisidlan. Pagkabukas niya nito ay may nakita siyang ilang lumang butil ng palay. Napakunot noo siya. Ito lang? Huwag mong maliitin. Dalhin mo sa iyong bukid. Itanim mo. Walang ibang makaaalam. Hindi maintindihan ni Mateo. Palay lang naman ito. Hindi ordinaryong palay. Kapag malinis ang iyong hangarin, pagpapalain ka ng lupa. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman, huwag mo nang itanong ang kasunod. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Bakit mo ako tinutulungan? Muling natahimik ang mahiwagang nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, ay sinabi nito ang mga salitang lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Dahil malapit nang makalaya ang tunay na kasamaan. Nanlamig si Mateo. Anong ibig mong sabihin? May isang nilalang na matagal nang nakakadena. Kapag nabasag ang mga sinaunang tatak, hindi lamang ang baryong ito ang mapapahamak, kundi ang lahat ng nakapaligid dito. Napaatras si Mateo. Ano ang kinalaman ko roon? Ikaw ang napili. Ako? Oo. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas. Hindi dahil ikaw ang pinakamayaman. Kundi dahil ikaw ang taong marunong pa ring maawa kahit siya mismo ang naghihirap. Hindi alam ni Mateo kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya ay napakabigat ng mga salitang kanyang naririnig. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay may narinig siyang malalakas na yabag mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Napalingon siya. Walang dapat makakita sa atin. Mabilis na sabi ng mahiwagang tinig.
Umalis ka na. Ngayon din. Agad na isinilid ni Mateo ang sisidlan sa kanyang supot. Mabilis siyang tumakbo palayo sa balon. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sa gilid ng balon ay may isang mataas na aninong nakatayo. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ramdam niyang nakatingin ito sa mismong balon. At sa malamig na tinig na halos pabulong ay sinabi nito, "Natagpuan na rin kita, tagapagbantay." Kasunod noon ay biglang naglaho ang anino sa kadiliman ng kagubatan. Hindi alam ni Mateo na simula pa lamang iyon ng isang mas malaking lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lumang balon. Magdamag na hindi mapakali si Mateo. Paulit-ulit na sumagi sa kanyang isipan ang mahiwagang tinig mula sa balon at ang misteryosong aninong nakita niya sa gilid ng kagubatan. Hindi niya alam kung alin ang higit na dapat niyang katakutan. Ang nilalang na nagsasabing tagapagbantay ito o ang hindi kilalang aninong tila matagal nang naghahanap dito. Pagsapit ng umaga, agad niyang inilabas ang maliit na sisidlang yari sa luwad. Naroon pa rin ang mga butil ng palay. Karaniwan lamang ang kanilang anyo, ngunit habang nasisinagan ng araw ay tila may banayad na gintong kinang ang bawat isa. Naalala niya ang bilin. "Itanim mo." Hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang maliit na bahagi ng kanyang bukid na matagal nang hindi namumunga, maingat niyang inihasik ang mga butil. Tinabunan niya ang mga ito ng malambot na lupa at dinilig ng sapat na tubig. Nang matapos siya ay tahimik siyang umupo sa ilalim ng isang puno. Wala namang mangyayari, bulong niya sa sarili. Ngunit pagsapit ng kinabukasan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang bahaging pinagtamnan niya ay tinubuan na agad ng sariwa at matataas na usbong ng palay. Sa loob lamang ng isang gabi, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kabilis na pagtubo. Lumuhod siya at hinaplos ang mga dahon. Malamig ang mga ito at tila puno ng buhay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga tanim, may malamig na hangin ang dumaan. Kasabay nito ay tila may matang nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng bukid. Mabilis siyang napalingon. Wala siyang nakita. Ngunit nanatili ang kakaibang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Kinahapunan ay dumating si Mang Doro. "Mateo!" Lumabas siya ng kubo. Napansin agad ng matanda ang bagong tubo ng palay. "Imposible ito." "Ano po?" "Parang kahapon lang ay tuyot ang lupang ito." Ngumiti lamang si Mateo. Himala po siguro. Hindi kumbinsido si Mang Doro. Matagal niyang tinitigan ang bukid bago siya umalis. Mula noon ay nagsimula ng kumalat ang usap-usapan sa baryo. May nagsasabing pinagpala raw ang lupa ni Mateo. May nagsasabing may nakatagpo siya ng sinaunang agimat. May ilan namang naniniwalang may tumutulong sa kanya mula sa daigdig ng mga espiritu. Hindi nagtagal ay may mga taong nagsimulang magmasid sa kanyang bahay. Hindi ito nakaligtas sa kanyang pansin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, may narinig siyang marahang katok sa pintuan. Pagbukas niya ay walang tao. Ngunit may nakalapag na isang lumang piraso ng kahoy. May nakaukit na babala. "Huwag ka nang bumalik sa balon." Nanlamig ang kanyang katawan.
Sino ang nag-iwan nito at paano nalaman ng taong iyon na nagpunta siya roon? Mabilis niyang sinuri ang paligid. Tahimik ang buong baryo. Walang bakas ng sino man. Kinabukasan, habang papunta siya sa bukid, napansin niyang may mga bakas ng paa sa putik. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Lahat ay papunta sa direksyon ng kagubatan. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa marating niya ang isang lumang bahagi ng gubat na bihira ng puntahan ng mga tao. Doon niya nakita ang isang malaking punong balete. Sa ilalim nito ay may sariwang abo. Tila may nagsunog ng kung ano noong gabi. May mga kakaibang simbolo ring nakaguhit sa lupa gamit ang puting abo. Hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga iyon. Habang sinusuri niya ang lugar, may narinig siyang mahinang yabag. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. Ilang sandali pa ay may 3 lalaking nakasuot ng maitim na balabal ang lumabas mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Hindi niya makita ang kanilang mga mukha. Tahimik silang lumapit sa punong balete. Isa sa kanila ang nagsalita. "Hindi pa rin natin nabubuksan ang balon," sumagot ang isa. May napili ng bagong tagapakinig. Tahimik na nakinig si Mateo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Kung makuha natin ang lihim na nasa ilalim nito," sabi ng ikatlong lalaki, "wala nang makapipigil sa ating Panginoon." Biglang umihip ang malamig na hangin. Nang sandaling iyon ay tila kumislap ang mga simbolo sa lupa. Lahat ng 3 lalaki ay sabay-sabay na lumuhod. Pagkatapos ay sabay nilang sinabi sa mahinang tinig, "Malapit ka nang makalaya." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Naalala niya ang sinabi ng mahiwagang tinig mula sa balon. May isang nilalang na matagal nang nakakadena. Iisa lamang ang ibig sabihin nito. May mga taong sadyang naghahanap sa nilalang na iyon upang ito ay palayain. Habang unti-unti siyang umaatras upang makaalis ng hindi napapansin, may maliit na sanga siyang natapakan. Crack! Napalingon ang 3 lalaki sa kanyang direksyon. "Tao!" Mabilis silang tumakbo palapit sa kanyang pinagtataguan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Buong bilis siyang tumakbo papalayo sa kagubatan. Humahampas sa kanyang mukha ang mga sanga ng puno habang habol siya ng 3 misteryosong lalaki. Naririnig niya ang kanilang mga yabag na papalapit ng papalapit. Halos mawalan na siya ng hininga, ngunit bago siya maabutan biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagmistulang umiikot ang mga dahon sa paligid niya. Mula sa kailaliman ng kagubatan ay muling narinig ang pamilyar na tinig. "Takbo, Mateo, hindi pa panahon upang mahuli ka." Kasabay noon ay tila may hindi nakikitang puwersang humarang sa 3 humahabol. Nang makalabas si Mateo sa kagubatan at marating ang gilid ng kanyang baryo, huminto siya upang habulin ang kanyang hininga. Lumingon siya sa likuran. Wala na ang 3 lalaki, ngunit alam niyang hindi pa iyon ang katapusan. Ngayon ay tiyak na alam na ng mga ito kung sino siya. At alam din niyang anumang lihim ang itinatago ng lumang balon, handang pumatay ang mga taong iyon upang makuha ito. Halos hindi na makahinga si Mateo nang makarating siya sa kanyang kubo. Isinara niya ang pinto at lahat ng bintana bago siya naupo sa isang sulok.
Hindi pa rin humuhupa ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwalang may mga taong lihim na nagbabantay sa lumang balon. Lalong hindi niya maisip kung sino ang tinatawag nilang Panginoon. Buong gabi ay hindi siya nakatulog. Sa bawat kaluskos ng mga dahon sa labas, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Pagsikat ng araw ay nagtungo siya sa kanyang bukid. Laking gulat niya nang makita ang kanyang mga tanim. Ang mga palay na itinanim niya mula sa mahiwagang sisidlan ay lalo pang lumago. Ang mga uhay ay may banayad na gintong kinang kapag tinatamaan ng sikat ng araw, ngunit hindi iyon ang pinakakapansin-pansin. May mga bakas ng paa sa paligid ng bukid. Hindi iyon bakas ng tao. 3 lamang ang mga daliri ng bawat yapak at napakalaki ng mga ito. Para bang may isang nilalang na buong magdamag na nag-ikot sa kanyang taniman. Napalunok si Mateo. Tahimik niyang sinundan ng mga bakas. Humantong ang mga iyon sa gilid ng kagubatan. Ngunit bigla na lamang naglaho ang mga yapak na para bang naglaho rin ang nilalang na gumawa nito. Habang nag-iisip siya, narinig niyang may tumatawag sa kanya. Mateo! Lumingon siya. Si Aling Sela, ang pinakamatandang babae sa baryo, ay dahan-dahang lumalapit habang nakasandal sa isang tungkod. Kilalang manghihilot at tagapag-ingat ng matatandang alamat si Aling Sela. May gusto po ba kayo? Magalang na tanong ni Mateo. Matagal siyang tinitigan ng matanda. May kakaiba kang dala. Hindi agad nakaimik si Mateo. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi mo kailangang magsinungaling. Basta sabihin mo sa akin. Nakarinig ka ba ng tinig mula sa lumang balon? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Paano ninyo nalaman? Napabuntong hininga ang matanda. Dahil minsan, narinig ko rin iyon. Lalong nagtaka si Mateo. Pero 50 taon na ang nakalipas. Tahimik silang naupo sa ilalim ng isang punong mangga. Doon nagsimulang magkwento si Aling Sela. Noong dalaga pa ako, nawawala ang bunso kong kapatid. 3 araw namin siyang hinanap. Natagpuan ko siya sa tabi ng lumang balon. May kausap siya. Akala ko may ibang tao. Pero nang lumapit ako, wala akong nakita. Ang sabi ng kapatid ko, may mabait na tinig daw na nagturo sa kanya kung paano makakauwi. Tahimik na nakinig si Mateo. Pagkatapos noon, patuloy ng matanda, nagpakita sa akin ang aking lolo. Hindi bilang multo, kundi sa panaginip. Sinabi niyang ang balon ay binabantayan ng isang sinaunang nilalang. Hindi ito demonyo. Hindi rin ito tao. Ito ay isang tagapagbantay na isinumpang manatili roon upang ikulong ang isang mas malaking kasamaan. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Kapareho iyon ng sinabi ng mahiwagang tinig. Kung ganoon, tanong niya, bakit gusto itong palayain ng iba? Tumahimik si Aling Sela. Sapagkat hindi lahat ay naghahanap ng kabutihan. May mga taong handang isakripisyo ang buong baryo kapalit ng kapangyarihan. Ilang sandali silang parehong natahimik. Pagkatapos ay inilabas ng matanda ang isang maliit na supot na yari sa lumang tela. Iniabot niya iyon kay Mateo. Ano po ito? Buksan mo. Sa loob ay may isang lumang anting-anting na yari sa tanso.
May nakaukit na parehong simbolong nakita ni Mateo sa ilalim ng punong balete, ngunit ang nasa anting-anting ay tila mas maliwanag at mas maayos ang pagkakagawa. Ito ang iniwan ng aking lolo. Para lamang ito sa taong tatawagin ng balon. Bakit ngayon ninyo lang ibinigay? Dahil ngayon lamang dumating ang taong hinihintay nito. Hindi alam ni Mateo ang sasabihin. Pakiramdam niya ay lalo lamang dumadami ang mga lihim na kanyang natutuklasan. Kinagabihan, nagpa siyang bumalik sa lumang balon. Mahigpit niyang hawak ang anting-anting habang naglalakad sa madilim na kagubatan. Pagdating niya sa balon ay tila naghihintay na ang mahiwagang tinig. Dinala mo? Oo. Ang tanda ng mga unang tagapagbantay. Nagningning ang anting-anting. Kasabay nito ay nagsimulang kumislap ang mga lumang bato sa paligid ng balon. Unti-unting lumitaw ang mga sinaunang ukit na matagal nang natatakpan ng lumot. Biglang luminaw ang tubig sa kailaliman. Sa unang pagkakataon, may anyong unti-unting lumitaw sa ilalim. Hindi pa rin ganap na makita ang mukha nito. Ngunit malinaw na hindi ito halimaw. May anyo itong kahawig ng tao, subalit ang mga mata nito ay kumikislap na tila mga bituin. At ang balat nito ay may bahagyang ningning na parang sinag ng buwan. Ako ang huling tagapagbantay, sabi ng nilalang. Mahigit 500 taon na akong nagbabantay sa bilangguang ito. Tahimik na nakinig si Mateo. Nangihina na ang aking kapangyarihan. Unti-unti nang nababasag ang sinaunang selyo. At ang mga taong nakita mo sa kagubatan, sila ang mga tagapaglingkod ng kadilimang matagal kong ikinukulong. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong. Nayanig ang lupa. Nagbitak ang isa sa malalaking batong nakapaligid sa balon. Mula sa bitak ay may maitim na usok na dahan-dahang umakyat sa himpapawid. Napatingala si Mateo. Kasabay nito ay narinig niya ang isang napakalalim at nakakatindig balahibong halakhak na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Huli na, mabilis na nawala ang liwanag sa loob ng balon. Napasigaw ang tagapagbantay. Mateo! Umalis ka. Nagising na siya. Kasabay ng malakas na pagyanig ng lupa ay nagsimulang gumuho ang bahagi ng lumang balon habang mula sa pinakamalalim nitong kailaliman ay unti-unting umaakyat ang isang napakalaking aninong hindi pa kailanman nasilayan ng sinumang tao sa baryo. Nayanig ang buong kagubatan. Ang mga ibong natutulog sa mga sanga ay sabay-sabay na nagsiliparan. Umalingaw-ngaw ang kanilang malalakas na huni na para bang babala sa nalalapit na panganib. Napaatras si Mateo habang patuloy na bumibiyak ang lupa sa paligid ng lumang balon. Mula sa mga bitak ay lumalabas ang makapal na maitim na usok na tila may sariling buhay. Umiikot ito sa hangin at unti-unting bumabalot sa mga puno. Umalis ka, muling sigaw ng tagapagbantay. Ngunit bago pa makatakbo si Mateo, isang napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa kailaliman ng balon. Tumilapon siya at bumagsak sa damuhan ilang dipa ang layo. Nahulog mula sa kanyang leeg ang tansong anting-anting at gumulong sa lupa. Kasabay noon ay isang napakalalim na tinig ang umaling-awngaw. 500 taon. Sa wakas, nakakahinga na rin ako.
Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Hindi pa niya nakikita ang nagsasalita, ngunit sapat na ang tinig nito upang maramdaman niyang isa itong nilalang na hindi dapat nagising. Unti-unting lumabas mula sa usok ang isang higanting anino. Wala itong malinaw na mukha. Ang mga mata nito ay nagliliyab na kulay pula at ang katawan nito ay tila yari sa usok at dilim. Sa bawat paggalaw nito ay nanginginig ang lupa. Ang mga puno sa paligid ay unti-unting natutuyo. Ang damo ay kumukupas. Para bang sinisipsip ng nilalang ang buhay ng kagubatan. Mabilis na tumayo si Mateo at hinanap ang anting-anting. Ngunit bago pa niya ito mapulot ay biglang may maitim na usok na pumalibot dito. Tumawa ang nilalang. Mahina na ang selyo. Hindi na ako mapipigilan. Sa loob ng balon ay muling lumiwanag ang bughaw na sinag. Lumitaw ang tagapagbantay. Bagaman nanghihina, matatag pa rin ang kanyang tindig. Hindi kita hahayaang makalaya. Tumawa ang nilalang. Marami ka nang nawalang lakas. At wala ka ng mga kasamang tagapagbantay. Tahimik ang tagapagbantay. Alam niyang may katotohanan ng sinabi nito. Isa-isa nang nawala ang mga sinaunang tagapagbantay sa paglipas ng mga siglo. Siya na lamang ang natitira. At ngayon, unti-unti na ring nauubos ang kanyang kapangyarihan. Biglang kumislap ang anting-anting sa lupa. Napansin niyon ni Mateo. Mabilis niya itong dinampot. Sa sandaling mahawakan niya ito, biglang uminit ang tanso. Kasabay noon ay may mga larawan na pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang sinaunang panahon, malawak na kagubatan, mga mandirigmang nakasuot ng kakaibang kasuotan, 7 tagapagbantay na nakapaligid sa parehong balon. Sa gitna nila ay isang nilalang na puro kadiliman. Mahabang labanan ang naganap. Marami ang nasawi, ngunit sa huli ay naigapos nila ang nilalang gamit ang 7 selyo. Bago tuluyang maglaho ang pangitain, may isang matandang tagapagbantay na tumingin mismo kay Mateo. Para bang nakikita siya nito kahit magkaiba sila ng panahon. Sinabi nito, kapag dumating ang araw na mabasag ang mga selyo, hanapin mo ang 6 na bato ng liwanag. Iyon lamang ang makagagawa ng bagong bilangguan. Biglang bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Mateo. Napahawak siya sa kanyang ulo, nakahinga siya ng malalim. Narinig ng tagapagbantay ang sinabi ng matandang nasa pangitain, na ipakita na pala sa'yo. Tumango si Mateo. Ano ang 6 na bato ng liwanag? Mga sinaunang hiyas. Bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng unang 6 na tagapagbantay. Kapag pinagsama ang 6 na bato at ang anting-anting na hawak mo, maibabalik ang 7 selyo. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang humalakhak ang nilalang ng kadiliman. Hahanapin ninyo? Wala na kayong oras. Biglang iniunat nito ang isang maitim na kamay. Mula roon ay sumabog ang napakalakas na alon ng kadiliman. Tumama iyon sa tagapagbantay. Napaatras ang mahiwagang nilalang. Humina ang bughaw nitong liwanag. Mateo, sigaw nito, makinig kang mabuti. Umalis ka sa baryo bago sumikat ang araw. Hanapin mo ang unang bato ng liwanag. Nakatago ito sa... Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Isang malakas na bugso ng maitim na usok ang tumama rito. Naputol ang kanyang tinig.
Unti-unti siyang naglaho sa loob ng balon. Tagapagbantay, sigaw ni Mateo, ngunit wala nang sumagot. Muling humalakhak ang nilalang. Wala ka nang kakampi. Mabilis na tumakbo si Mateo palabas ng kagubatan. Habang siya ay tumatakbo, napansin niyang ang mga puno sa kanyang dinaraanan ay unti-unting natutuyo. Ang mga dahon ay nalalagas. Ang maliliit na batis ay nangingitim ang tubig. Maging ang mga hayop ay nagtatakbuhan palayo sa kagubatan. Nang marating niya ang baryo, nagulat siya sa kanyang nakita. Maraming tao ang gising kahit hating gabi. Nagkakagulo ang lahat. May mga baka at kalabaw na nagwawala. Ang mga aso ay walang tigil sa pag-alulong. Ang mga sanggol ay sabay-sabay na umiiyak. At sa gitna ng baryo, nakatayo si Aling Sela. Malungkot ang kanyang mukha habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Paglapit ni Mateo ay mahina nitong sinabi, "Huli na ang kinatatakutan namin." Tuluyan ng nagising ang sinaunang kadiliman. Pagkatapos ay iniabot niya kay Mateo ang isang lumang mapa na gawa sa balat ng hayop. Matagal ko itong itinago. Ito ang mapa patungo sa 6 na bato ng liwanag. Ngunit mag-ingat ka. Hindi lamang ikaw ang naghahanap sa mga batong iyan. Ang mga tagapaglingkod ng kadiliman ay kumikilos na rin. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang mapa. Alam niyang hindi na siya maaaring manatili sa baryo. Sa pagsikat ng araw, magsisimula ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na maaaring magligtas sa kanilang mundo o tuluyang magpalaya sa kadilimang 500 taong ikinulong sa ilalim ng misteryosong balon. Hindi pa man sumisikat ang araw ay nakahanda na si Mateo sa kanyang pag-alis. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang maliit na kubo, ang bukid na kanyang inalagaan sa loob ng maraming taon at ang baryong naging tahanan niya mula pagkabata. Hindi niya alam kung makababalik pa siya. Isinukbit niya sa balikat ang isang maliit na supot na naglalaman ng kaunting pagkain, isang sisidlan ng tubig, ang lumang mapa ni Aling Sela at ang tansong anting-anting na ibinigay sa kanya. Bago siya tuluyang umalis, nilapitan siya ni Aling Sela. "Naaalala mo ba ang sinabi ng tagapagbantay?" Tumango si Mateo. "Hahanapin ko ang 6 na bato ng liwanag." Huminga ng malalim ang matanda. "Hindi lamang lakas ang kailangan mo, kundi malinis na puso. Iyan ang tunay na susubok sa iyo." Tahimik na yumuko si Mateo bilang paggalang. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa hilagang bahagi ng kagubatan kung saan nagsisimula ang unang guhit sa lumang mapa. Habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang matatabang puno ay napalitan ng matatandang punong balete na ang mga ugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Ang hangin ay malamig. Ang sikat ng araw ay halos hindi na makalusot sa makakapal na dahon. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang isang malawak na bahagi ng kagubatan na hindi pa niya kailanman nakita. Sa gitna nito ay may napakalaking batong nakatayo. May nakaukit na sinaunang simbolo, katulad ng nasa kanyang anting-anting. Biglang uminit ang tansong anting-anting. Unti-unti itong nagliwanag.
Kasabay noon ay gumuhit ang isang sinag ng liwanag mula sa anting-anting patungo sa isang makitid na landas sa likod ng malaking bato. Ito ang daan, bulong ni Mateo. Sinundan niya ang liwanag. Habang papalalim siya sa landas, lalo siyang nakararamdam ng kakaibang presensya. May tila nagmamasid sa kanya, ngunit wala siyang makita. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na lambak. Sa gitna nito ay may malinaw na lawa. Napakatahimik ng tubig, parang salamin ang kinis nito. Sa gitna ng lawa ay may maliit na batong kulay bughaw na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Agad niyang naisip, iyon ang unang bato ng liwanag. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umalon ang lawa. Unti-unting lumitaw mula sa tubig ang isang napakalaking puting ahas. Kumikinang ang mga kaliskis nito na tila pilak sa ilalim ng liwanag, ngunit ang mga mata nito ay mapayapa. Hindi ito agad umatake. Sa halip ay nagsalita ito sa malalim ngunit mahinahong tinig. Ako ang tagapag-ingat ng unang bato. Nanatiling kalmado si Mateo. Hindi ako naparito upang magnakaw. Naparito ako upang iligtas ang aming bayan. Tahimik siyang pinagmasdan ng dambuhalang ahas. Marami na ang nagsabi niyan. Ngunit ang puso nila ay puno ng kasakiman. Huminga ng malalim si Mateo. Wala akong hinahangad na kapangyarihan. Gusto ko lamang pigilan ang kadilimang nagising, na tahimik ang ahas. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita itong muli. Kung gayon, daanan mo muna ang unang pagsubok. Biglang naglaho ang paligid. Napapikit si Mateo. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na siya sa tabi ng lawa. Nasa gitna na siya ng kanyang dating bukid. Buhay pa ang kanyang mga magulang. Masaya silang nagtatrabaho. Narinig niya ang tinig ng kanyang ina. Mateo, halika rito. Napaiyak siya. Matagal na niyang hindi naririnig ang tinig na iyon. Tumakbo siya palapit, ngunit bago pa niya mayakap ang kanyang ina, bigla niyang naalala ang sinabi ni Aling Sela. Hindi lamang lakas ang susubok sa iyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Unti-unting naglaho ang kanyang mga magulang. Napuno ng liwanag ang paligid. Muling lumitaw ang dambuhalang puting ahas. Napagtagumpayan mo ang unang tukso. Hindi ka nagpadaig sa iyong sariling pagnanasa. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Biglang nagdilim ang kalangitan. Lumitaw ang isang batang lalaki na sugatan at umiiyak. Kuya, tulungan mo ako. Tumakbo si Mateo upang iligtas ang bata. Ngunit biglang lumitaw sa kabilang panig ang unang bato ng liwanag. Kung kukunin niya ang bato, mawawala ang bata. Kung ililigtas niya ang bata, maglalaho ang bato. Hindi siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang bato at tumakbo patungo sa bata. Ngunit pagdating niya rito, biglang naglaho ang bata. Kasabay noon ay lumutang ang bato at kusang lumapit sa kanyang mga kamay. Ngumiti ang dambuhalang ahas. Iyan ang tamang pasiya. Pinili mong iligtas ang iba kaysa sa sariling hangarin. Dahil dyan, karapat-dapat kang maging tagapagdala ng unang bato ng liwanag. Maingat na hinawakan ni Mateo ang bughaw na bato.
Sa sandaling mahawakan niya ito ay kumalat ang mainit na liwanag sa kanyang buong katawan. Naramdaman niyang bumalik ang kanyang lakas. Kasabay nito ay may bagong guhit na lumitaw sa lumang mapa. Patungo ito sa silangan, sa paanan ng isang bundok. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang naging seryoso ang mukha ng dambuhalang ahas. "Huli ka na," napakunot noo si Mateo. "Bakit?" "Nararamdaman ko ang paparating." Maya-maya lamang ay umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag sa kagubatan, sunod-sunod. Marami sila. Lumabas mula sa mga puno ang mahigit 10 lalaking nakasuot ng maiitim na balabal. Sa unahan nila ay ang parehong misteryosong lalaki na nakita ni Mateo sa kagubatan. Ngayon ay nakita na niya ang mukha nito. Maputla, may mahabang peklat sa kaliwang pisngi, at ang mga mata nito ay kulay pulang tila nagbabagang uling. Ngumiti ito habang nakatingin kay Mateo. Sa wakas, nasa iyo na ang unang bato ng liwanag. Dahan-dahang hinugot ng lalaki ang isang maitim na espada. "Huwag mo na kaming pahirapan. Ibigay mo ang bato." Humigpit ang hawak ni Mateo sa mahiwagang hiyas. Alam niyang kapag naagaw ito ng mga tagapaglingkod ng kadiliman, mas mapapabilis ang paglaya ng sinaunang kasamaan. At sa unang pagkakataon sa kanyang paglalakbay, napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang unang bato ng liwanag habang unti-unting pinaliligiran siya ng mga lalaking nakasuot ng maiitim na balabal. Tahimik ang buong lambak. Maging ang hangin ay tila huminto. Ang lalaking may mahabang peklat sa kaliwang pisngi ay ngumiti habang dahan-dahang itinutok ang maitim na espada kay Mateo. "Wala kang matatakbuhan." Hindi sumagot si Mateo. Tahimik niyang inisip ang mga sinabi ng tagapagbantay. "Huwag mong gamitin ang kapangyarihan para sa galit. Gamitin mo ito upang ipagtanggol ang buhay." Muling uminit ang anting-anting sa kanyang leeg. Kasabay nito ay nagliwanag ang unang bato ng liwanag. Napaatras ang ilan sa mga nakabalabal. "Pigilan ninyo siya!" Sigaw ng kanilang pinuno. Sabay-sabay silang sumugod. Mabilis na umiwas si Mateo. Hindi siya isang mandirigma, ngunit dahil sa liwanag ng bato ay tila bumilis ang kanyang katawan. Isa-isa niyang naiwasan ang mga hampas ng espada, ngunit napakarami ng kanyang kalaban. Hindi magtatagal ay mapapagod din siya. Sa sandaling iyon ay muling nagsalita ang dambuhalang puting ahas. "Huwag kang matakot. Ang bato ay hindi sandata. Ito ay gabay." Ipinit ni Mateo ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Nang muli niyang idilat ang mga ito, itinapat niya ang bato sa kalangitan. Isang bughaw na sinag ang biglang sumiklab. Tinamaan nito ang lupa sa harapan ng mga kalaban. Mula sa lupa ay umusbong ang makakapal na ugat ng mga puno. Parang buhay ang mga ito. Isa-isang binalot ng mga ugat ang mga lalaking nakasuot ng balabal. Nagsikilos sila upang makalaya, ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakagapos. Galit na galit ang kanilang pinuno. Iwinasiwas nito ang maitim na espada. Isang maitim na alon ang tumama sa mga ugat. Naputol ang ilan sa mga ito. Unti-unting nakalaya ang mga tauhan nito. Biglang nagdilim ang langit.
Nawala ang bughaw na liwanag. Tumawa ang lalaking may peklat. Mahina ka pa. Hindi mo pa kayang gamitin ang tunay na kapangyarihan ng bato. Bago pa siya makasugod, isang malakas na ugong ang narinig sa kalangitan. Napatingala ang lahat. Isang dambuhalang agila na may mga pakpak na kulay ginto ang mabilis na lumapag sa gitna ng lambak. Napakalawak ng mga pakpak nito. Ang bawat paghampas ng mga iyon ay lumilikha ng malakas na hangin. Napaatras ang mga kalaban. Mula sa likod ng agila ay bumaba ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas. Suot niya ang isang puting balabal na may nakabordang sinaunang simbolo. Tahimik niyang tiningnan si Mateo. Ikaw ang bagong tagapagmana. Nagulat si Mateo. Sino po kayo? Ako si Elias. Isa ako sa mga huling tagapangalaga ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ng lalaking may peklat. Imposible. Akala namin ay wala nang natitirang tagapangalaga. Ngumiti si Elias. Hindi lahat ng akala ninyo ay totoo. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumalat sa buong lambak. Napasigaw ang mga nakabalabal habang unti-unti silang umatras. Hindi pa ito ang tamang panahon, sigaw ng kanilang pinuno. Makukuha rin namin ang lahat ng bato ng liwanag. Pagkasabi niyon ay bigla silang naglaho sa gitna ng makapal na maitim na usok. Muling bumalik ang katahimikan. Lumapit si Elias kay Mateo. Nasugatan ka ba? Umiling si Mateo. Hindi po. Salamat sa inyong pagdating. Umupo si Elias sa isang malaking bato. Mahaba ang kanyang buntong hininga. Matagal na kitang hinihintay. Paano ninyo ako nakilala? Nararamdaman ng mga tagapangalaga ang paggising ng bawat bato ng liwanag. Kinuha ni Mateo ang lumang mapa. Ito lamang po ang gabay ko. Tiningnan iyon ni Elias. May kulang. Ano po? Ang mapa ay nagpapakita lamang ng daan. Hindi nito ipinapakita ang mga panganib. Tahimik siyang tumingin sa silangan. Ang ikalawang bato ay nasa bundok ng ulap. Walang sino mang nakarating doon nang hindi sinusubok ang kanyang katapatan. Naglakad sila patungo sa gilid ng lambak. Habang naglalakad ay nagtanong si Mateo. Bakit ako? Bakit ako ang napili? Ngumiti si Elias. Noong isinara ng 7 tagapagbantay ang sinaunang kadiliman 500 taon na ang nakalipas, nag-iwan sila ng isang hula. Ano pong hula? Huminto si Elias. Tumingin siya sa malayong kabundukan. Pagkatapos ay sinabi niya, darating ang isang karaniwang tao. Wala siyang dugong maharlika. Wala siyang pambihirang lakas. Ngunit siya ang pipiliin ng liwanag dahil hindi niya inuuna ang sarili. Tahimik na yumuko si Mateo. Hindi niya inakalang ang simpleng buhay niya bilang magsasaka ay hahantong sa ganitong tungkulin. Pagsapit ng gabi ay nagtayo sila ng maliit na kampo sa paanan ng isang burol. Habang nagpapahinga, inilabas ni Elias ang isang lumang balumbon. May nakaguhit doon na 6 na kumikislap na bato. Ngunit napansin ni Mateo ang isang kakaibang bagay. May 7 bilog sa gitna. Wala po sa mapa ang batong ito. Hindi agad sumagot si Elias. Unti-unti siyang napabuntong hininga.
Iyon ang pinakadakilang lihim. Hindi 6 ang tunay na bilang ng mga bato, kundi 7. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ngunit sinabi ng tagapagbantay na 6 lamang. Tumango si Elias, dahil ang ika-7 bato ay matagal nang nawala. At kapag ito ang unang nakuha ng kadiliman, magiging walang silbi ang 6 na bato ng liwanag. Hindi pa man nakapagsasalita si Mateo ay biglang uminit ang kanyang anting-anting. Kasabay nito ay lumitaw ang isang bughaw na liwanag sa ibabaw ng balumbon. Unti-unti itong bumuo ng isang bagong larawan, isang malaking bundok. At sa tuktok nito ay isang sinaunang templo. Mahina ngunit malinaw ang tinig na narinig nila. Magmadali kayo. Nagising na ang tagapaghanap. Nagkatinginan sina Mateo at Elias. Pareho nilang alam na nagsimula na ang karera. Hindi lamang sila ang naghahanap sa mga bato ng liwanag. May isa pang nilalang na gumagalaw sa dilim. At ang layunin nito ay mahanap ang nawawalang ika-7 bato bago pa man nila ito makita. Madaling araw pa lamang ay nagpatuloy na sina Mateo at Elias sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit sila sa bundok ng ulap, lalo pang lumalamig ang hangin. Ang mga punong kahoy ay unti-unting napapalitan ng matatarik na batuhan at ang makapal na hamog ay tila kumakain sa bawat tanawin. Mula sa paanan ng bundok ay halos hindi na makita ang tuktok nito. Narito na tayo, sabi ni Elias. Ang bundok ng ulap. Tumingala si Mateo. Pakiramdam niya ay walang katapusan ang hagdanang yari sa bato na paakyat sa tuktok. Habang umaakyat sila, napansin niyang kakaunti ang mga ibon at hayop sa lugar. Tanging ang malamig na hangin at ang tunog ng kanilang mga yabag ang maririnig. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang isang napakalawak na tarangkahang yari sa puting bato. May 2 dambuhalang rebulto sa magkabilang gilid. Pareho itong anyong mandirigma na may hawak na mahahabang sibat. Sa gitna ng tarangkahan ay may nakaukit na sinaunang mga salita. Tahimik na binasa ni Elias ang mga ito. Ang sinumang papasok dito ay hahatulan ng kanyang puso. Unti-unting bumukas ang tarangkahan nang magliwanag ang anting-anting ni Mateo. Pumasok sila. Sa loob ay isang napakalawak na templo ang bumungad sa kanila. Bagaman napakatanda na nito, matibay pa rin ang mga haligi at kisame. May mga ukit sa bawat pader na nagpapakita ng labanan ng 7 sinaunang tagapagbantay laban sa nilalang ng kadiliman. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang mga larawan. Nangyari pala talaga ito. Tumango si Elias. Hindi alamat ang lahat ng kwento. May mga katotohanang unti-unting nalilimutan ng tao. Habang naglalakad sila sa gitnang bulwagan, biglang nagsara ang malaking tarangkahan. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong templo. Kasabay nito ay nagliwanag ang sahig. Lumitaw ang isang matandang babae na yari sa puting liwanag. Hindi siya tao. Isa siyang espiritong tagapagbantay. Malumanay ang kanyang tinig. Maligayang pagdating. Sino ka? Tanong ni Mateo. Ako ang tagapag-ingat ng 2 bato ng liwanag. Lumipas na ang maraming siglo mula nang may huling makarating dito. Lumapit ang espiritu. Tumingin siya kay Mateo. Nasa iyo ang unang bato. Tumango si Mateo.
Ngunit hindi sapat iyon. Hindi lahat ng may malinis na puso ay handang magsakripisyo. Biglang nagbago ang paligid, nawala ang templo, napalitan ito ng isang maliit na baryo. Pamilyar ang lugar. Ito ang kanyang sariling nayon. Ngunit may kakaiba. Nasusunog ang mga bahay. Nagkakagulo ang mga tao. Narinig niya ang sigaw ni Aling Sela. Mateo! Tulungan mo kami! Kasabay nito ay lumitaw sa kabilang panig ang ikalawang bato ng liwanag. Nasa ibabaw ito ng isang mataas na pedestal. Ngunit sa pagitan niya at ng bato ay ang kanyang baryong tila nilalamon ng apoy. Mabilis siyang tumakbo patungo sa mga tao. Isa-isa niyang inilabas ang mga bata sa nasusunog na bahay. Tinulungan niyang makatakas ang matatanda. Binuhat niya ang isang sugatang lalaki papunta sa ligtas na lugar. Sa bawat taong kanyang naililigtas, ay lalo namang lumalayo ang ikalawang bato. Hindi niya ito pinansin. Mas mahalaga sa kanya ang buhay ng iba. Makalipas ang ilang sandali, ay biglang naglaho ang apoy. Kasabay nito ay naglaho rin ang buong baryo. Bumalik siya sa loob ng templo. Nakangiti ang espiritong tagapagbantay. Napagtagumpayan mo ang ikalawang pagsubok. Pinili mo ang buhay ng iba kaysa sa sariling layunin. Unti-unting lumutang ang ikalawang bato ng liwanag. Kulay berde ito at tila may mga dahong umiikot sa loob nito. Lumapit ang bato kay Mateo at kusang pumasok sa kanyang palad. Sa sandaling mahawakan niya ito, naramdaman niyang tila mas luminaw ang kanyang paningin. Parang mas nararamdaman niya ang bawat halamang nasa paligid. Taglay ng ikalawang bato ang kapangyarihan ng buhay, paliwanag ng espiritu. Ngunit tandaan mo, habang lumalakas ang liwanag, lalo ring lumalakas ang kadiliman. Biglang nanginig ang buong templo. Nagkabitak-bitak ang mga haligi. Nagulat sina Mateo at Elias. Mula sa labas ay narinig nila ang isang napakalakas na dagundong. Mabilis silang lumabas ng templo. Pagdating nila sa gilid ng bundok ay natigilan sila. Sa malayong kapatagan, makikita ang makapal na ulap ng maitim na usok na unti-unting lumalamon sa mga kagubatan. Nagiging tuyot ang mga puno, nangingitim ang mga ilog, at sa gitna ng maitim na ulap ay nakatayo ang isang napakalaking nilalang na yari sa anino. Hindi pa ito ang tunay na anyo ng sinaunang kadiliman. Isa pa lamang itong bahagi ng kapangyarihan nito. Ngunit sapat na iyon upang magdala ng pagkawasak. Mahigpit na napahawak si Mateo sa dalawang bato ng liwanag. Mas mabilis itong lumalakas kaysa sa inaakala natin. Tahimik na tumango si Elias. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang palaso na nababalot ng maitim na usok ang biglang lumipad mula sa kagubatan. Mabilis itong tumama sa balikat ni Elias. Napaluhod ang matanda. Elias! Sigaw ni Mateo. Sunod-sunod na lumabas mula sa mga puno ang mga lalaking nakasuot ng maiitim na balabal. Sa unahan nila ay ang lalaking may peklat. Ngunit hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang isang matangkad na nilalang na balot sa itim na balabal. Hindi makita ang mukha nito. Tanging ang dalawang nagliliyab na pulang mata lamang ang nakikita sa ilalim ng talukbong. Mahina itong nagsalita. Ibigay mo sa akin ang dalawang bato ng liwanag.
Kasabay ng mga salitang iyon ay nagsimulang mangitim ang kalangitan. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang bigat sa hangin. Alam niyang ang nilalang na nasa kanyang harapan ay higit na mas mapanganib kaysa sa lahat ng nakalaban niya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang paglalakbay, naramdaman niyang maaaring hindi na sila makalabas ng buhay sa bundok ng ulap. Nanigas si Mateo habang mahigpit na hawak ang dalawang bato ng liwanag. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang mahiwagang nilalang na balot sa itim na balabal. Hindi makita ang mukha nito, ngunit sapat na ang nagliliyab nitong pulang mga mata upang maramdaman ang matinding panganib. Sa kanyang tabi ay nakaluhod si Elias, duguan ng balikat dahil sa palasong nababalot ng maitim na usok. Lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito ay tila kumukupas ang damo at nalalanta ang mga bulaklak sa paligid. "Huwag mo siyang pakinggan," mahinang sabi ni Elias habang pinipigilan ng sakit. Siya ang huling tagapaglingkod. Tumawa ang nilalang. "Matagal na akong naghihintay sa araw na ito." Dahan-dahan nitong ibinaba ang talukbong. Napasinghap si Mateo. Hindi ito halimaw, isa rin itong tao. Ngunit ang kalahati ng mukha nito ay nababalutan ng maitim na mga ugat na tila gumagapang sa kanyang balat. Ang kaliwang mata nito ay kumikislap na kulay pula, samantalang ang kanan ay tila normal pa rin. "Ako si Darok," sabi nito. "Ako ang unang alagad ng sinaunang kadiliman. Nabuhay ako sa loob ng 500 taon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Imposible," ngumiti si Darok. "Hindi ako nabuhay bilang tao. Ang aking buhay ay nakatali sa kapangyarihan ng aking Panginoon. Tulad ng paghina niya, humina rin ako. At ngayong siya'y nagising, muli akong nabigyan ng lakas." Tahimik na nakinig si Mateo. Naramdaman niyang hindi ordinaryong kalaban ang nasa kanyang harapan. Muling nagsalita si Daruk. "Kung ibibigay mo sa akin ang mga bato, hahayaan kong mabuhay ang iyong baryo." Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mga bato. "Hindi ako naniniwala sa iyo," tumawa si Daruk. "Tama ka. Dahil kapag nakumpleto ko ang mga bato, wala na akong dahilan upang tuparin ang aking pangako." Biglang sumugod ang mga nakabalabal. Mabilis na tumayo si Mateo. Sa tulong ng unang bato ng liwanag ay muling umusbong ang makakapal na ugat mula sa lupa. Samantala, kumislap ang ikalawang bato. Ang mga tuyong halaman sa paligid ay biglang nabuhay. Naging matitibay na baging ang mga ito at gumapang sa mga kalaban. Ilang sandali lamang ay napigilan nila ang pag-atake. Ngunit nanatiling nakatayo si Daruk. Hindi man lamang siya natinag, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Mula rito ay lumabas ang isang maitim na apoy. Tumama iyon sa mga baging. Sa isang iglap ay naging abo ang lahat. Napaatras si Mateo. Napakalakas ng kapangyarihan ni Daruk. Lumapit ito ng dahan-dahan. "Hindi sapat ang 2 bato. Kailangan mo ang lahat." Bigla nitong itinuro si Elias. Isang maitim na sinag ang tumama sa matanda. Napabagsak siya sa lupa. "Elias!" sigaw ni Mateo. Mabilis siyang tumakbo upang tulungan ang matanda, ngunit hinawakan siya ni Elias sa braso. "Makinig ka! Malapit na akong mawalan ng lakas.
Hindi na ako makasasama sa iyo. Umiling si Mateo. Hindi. Hindi kita iiwan. Ngumiti si Elias. Ang landas na ito ay para sa iyo. Mabagal niyang inilabas mula sa loob ng kanyang balabal ang isang maliit na kristal na kulay pilak. Ito ang susing bituin. Nakikita nito ang mga daang hindi makikita ng ordinaryong tao. Ingatang mabuti. Iniabot niya ito kay Mateo. Pagkahawak ni Mateo sa kristal ay biglang nagliwanag ang lumang mapa. Lumitaw ang 3 bagong lugar. Isang kuweba sa ilalim ng talon, isang isla sa gitna ng lawa, at isang sinaunang punong balete na napapaligiran ng mga batong nakatirik. Naroon ang susunod na 3 bato ng liwanag, mahina niyang sabi. Biglang tumawa si Daruk. Salamat. Dahil ngayon, alam ko na rin kung saan sila hahanapin. Nanlamig si Mateo. Hindi niya namalayang narinig din pala ni Daruk ang lihim. Tumayo ang huling tagapaglingkod. Unti-unti siyang binalot ng maitim na usok. Magkikita tayong muli. At sa susunod, hindi na kita hahayaang makatakas. Pagkasabi niyon ay biglang naglaho siya kasama ang kanyang mga tauhan. Muling bumalik ang katahimikan sa bundok ng ulap. Lumuhod si Mateo sa tabi ni Elias. Humihina na ang paghinga ng matanda. Pasensya ka na. Hanggang dito na lamang ang aking paglalakbay. Nagawa mo ang tungkulin mo. Ngayon, ikaw na ang pag-asa. Unti-unting ipinatong ni Elias ang kanyang kamay sa noo ni Mateo. Isang mainit na liwanag ang dumaloy mula sa kanyang katawan. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang lakas at karunungang tila ipinapasa sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahang bumagsak ang kamay ng matanda. Pumikit siya ng payapa. Tahimik na yumuko si Mateo. Nag-alay siya ng panalangin para sa taong tumulong sa kanya mula sa simula ng kanyang paglalakbay. Paglubog ng araw ay inilibing niya si Elias sa tuktok ng bundok ng ulap. Sa ibabaw ng puntod, ay nagtanim siya ng isang maliit na punla. Nang madiligan ito ng kanyang mga luha, bigla itong lumaki at naging isang matibay na puno. Namulaklak ito ng mga puting bulaklak na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bago siya tuluyang umalis, biglang nagliwanag ang 2 bato ng liwanag. Kasabay nito ay nagsalita ang mahinang tinig ng tagapagbantay mula sa malayo. Mateo, malapit mo nang matuklasan ang pinakamalaking lihim. Ngunit mag-ingat, ang tunay na kaaway, hindi pa nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kanyang anting-anting, ang 2 bato ng liwanag at ang susing bituin. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng unang lugar na nakaguhit sa mapa. Sa ilalim ng isang malaking talon. Doon nakatago ang 3 bato ng liwanag. Ngunit alam niyang hindi lamang siya ang papunta roon. Nauna na si Daruk. At sa pagkakataong iyon, maaaring ang susunod nilang pagkikita ang magpapasya sa kapalaran ng buong mundo. 3 araw at 3 gabi ang walang tigil na paglalakbay ni Mateo. Bitbit niya ang 2 bato ng liwanag, ang tansong anting-anting, ang susing bituin, at ang mabigat na pangakong iniwan sa kanya ni Elias.
Habang papalapit siya sa lugar na nakatala sa mapa, lalo niyang nararamdaman ang pagkalat ng kadiliman. Ang mga ilog ay naging maitim. Ang mga dating luntiang kagubatan ay natutuyo. Maraming hayop ang lumikas sa kabundukan. Maging ang mga tao sa mga baryong kanyang nadaraanan ay nagkukulong sa kanilang mga tahanan bago pa sumapit ang dilim. Nang marating niya ang paanan ng isang napakalaking talon, tumigil siya. Napakalakas ng lagaslas ng tubig. Sa ilalim nito ay may isang kuweba na halos natatakpan ng rumaragasang agos. Nang ilabas niya ang susing bituin, bigla itong nagliwanag. Unti-unting humina ang bagsak ng tubig at lumitaw ang lihim na lagusan. Pumasok si Mateo. Sa pinakaloob ng kuweba ay may isang malawak na bulwagan na kumikislap sa liwanag ng mga kristal na nakabaon sa kisame. Ngunit hindi siya nag-iisa. Naroon na si Daruk. Sa kanyang kamay ay hawak na nito ang ikatlong bato ng liwanag. Tumawa ito nang makita si Mateo. Huli ka. Mahigpit na napahawak si Mateo sa kanyang mga bato. Ibalik mo iyon, umiling si Daruk. Hindi na. Iisa na lamang ang kulang upang magising ng ganap ang aking Panginoon. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong. Nayanig ang buong kuweba. Mula sa kailaliman nito ay muling narinig ni Mateo ang pamilyar na tinig. Mateo, hindi ito ang tinig ni Daruk. Hindi rin ito ang tinig ng sinaunang kadiliman. Ito ang parehong tinig na unang kumausap sa kanya mula sa lumang balon. Tagapagbantay, sigaw niya. Kasabay noon ay bumukas ang sahig ng kuweba. Lumitaw ang isang napakalawak na bulwagan na hindi pa kailanman nasilayan ng sinumang tao. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang sinaunang altar. Sa ibabaw ng altar ay may isang maliit na kristal na kumikislap sa 7 magkakaibang kulay. Nanlaki ang mga mata ni Daruk, ang ika-7 bato. Ngumiti ang tagapagbantay habang unti-unti itong nagpakita bilang isang nilalang na nababalot ng bughaw na liwanag. Maraming siglo kong itinago ang tunay na bato. Ang 6 na bato ng liwanag ay ginawa lamang upang ihanda ang taong karapat-dapat. Ngunit ang ika-7 bato, ang tunay na puso ng selyo. Napaatras si Daruk. Hindi niya inasahang naroon pala ang nawawalang bato. Galit siyang sumugod sa altar. Ngunit bago niya ito maabot ay biglang nagliwanag ang anting-anting ni Mateo. Ang 2 bato ng liwanag ay sabay na lumutang. Kasunod nito ay lumipad mula sa kamay ni Daruk ang ika-3 bato. Mabilis itong pumunta sa tabi ng 2. Kasabay noon ay isa-isang lumitaw mula sa iba't ibang panig ng bulwagan ang natitirang 3 bato ng liwanag. Para bang matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng tunay na tagapagmana. Ang 6 na bato ay umikot sa paligid ni Mateo. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit ang ika-7 bato. Nang magtagpo ang 7, isang napakalawak na sinag ng liwanag ang bumalot sa buong kuweba. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng sinaunang kadiliman. Mula sa kailaliman ay unti-unti itong lumitaw. Napakalaki ng anyo nito. Ang buong katawan ay yari sa maitim na usok. Ang 2 mata ay nagliliyab na parang apoy. Sa bawat paghinga nito ay nanginginig ang buong bundok. Tumawa ito.
Akala ninyo ba ay kaya ninyo akong ikulong muli? Tahimik na tumingin si Mateo sa nilalang. Hindi siya mandirigma. Hindi rin siya salamangkero. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Ngunit naalala niya ang mga salita ng tagapagbantay. Ang tunay na lakas ay nasa pusong marunong magsakripisyo. Mahigpit niyang hinawakan ang ikapitong bato. Pumikit siya. Tahimik siyang nanalangin. Kung ito ang kapalarang ibinigay sa akin, tanggap ko. Unti-unting nagsanib ang 7 bato. Naging isang napakaliwanag na kristal ang mga ito. Mula rito ay lumabas ang 7 sinag na tumama sa katawan ng sinaunang kadiliman. Napuno ng liwanag ang buong kuweba. Napasigaw si Daruk habang unti-unting nilalamon ng liwanag ang maitim na kapangyarihang bumabalot sa kanya. Unti-unting naglaho ang mga maitim na ugat sa kanyang mukha. Bumalik ang kanyang dating anyo. Lumuhod siya sa harap ni Mateo. Mahigit 500 taon. Bilanggo rin pala ako. Tumango ang tagapagbantay. Pinili mong maglingkod sa kadiliman. Ngunit ginamit ka rin nito. Tumulo ang luha ni Daruk. Patawarin ninyo ako. Kasabay noon ay tuluyan siyang naging liwanag at naglaho. Ang sinaunang nilalang ng kadiliman ay sumigaw sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay unti-unti itong hinigop ng 7 sinag. Nabuo ang isang bagong selyo, mas matibay, mas maliwanag, mas makapangyarihan kaysa sa nauna. Unti-unting humupa ang pagyanig, nawala ang maitim na usok. Muling luminaw ang hangin. Sa labas ng kuweba, nagsimulang tumubo ang mga damo. Nabuhay muli ang mga tuyong puno. Luminaw ang tubig ng mga ilog. Unti-unting bumalik ang buhay sa buong lupain. Lumapit ang tagapagbantay kay Mateo. Natapos na ang aking tungkulin. At natapos na rin ang sumpang nagkulong sa akin sa ilalim ng balon. Unti-unti ring naging liwanag ang kanyang katawan. Bago ako tuluyang mawala, maraming salamat. Ngumiti si Mateo. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Kayo ang nagbantay sa aming lahat sa loob ng napakahabang panahon. Ngumiti rin ang tagapagbantay. Pagkatapos ay tuluyan itong naglaho. Lumabas si Mateo mula sa kuweba habang sumisikat ang araw. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, sinalubong siya ng mga taong matagal nang nagdarasal para sa kanyang kaligtasan. Nakita niyang muli ang kanyang bukid, luntian na itong muli. Ang mga pananim ay masagana, ang mga ilog ay malinaw, ang lumang balon ay nananatili pa rin sa gitna ng kagubatan. Ngunit wala na ang malamig na pakiramdam na dati nitong dala. Isa na lamang itong tahimik na paalala ng isang dakilang sakripisyo. Mula noon, walang sino man ang muling nakarinig ng misteryosong boses mula sa balon. Ngunit sa bawat salinlahi, isinasalaysay pa rin ng mga matatanda ang kwento ng isang simpleng magsasaka na pinili ng liwanag upang iligtas ang buong lupain. At tuwing sasapit ang dapit hapon, kapag dumaraan ang malamig na hangin sa tabi ng lumang balon, may mga nagsasabing tila may mahinang tinig na nagbubulong ng isang salita. Salamat. Wakas.